Ilang metro mula sa isang abalang kalsada sa Valenzuela City, may mga matang tahimik na nagmamasid. Pero sa kabila ng matatalas nitong pangil at matatalim at mahahabang kuko, tila nagkukubli ito sa takot na mamataan ng mga residente. Mistula kasi itong nag-trespassing sa komunidad ng mga tao. Kaya may mga banta ng pag-aresto. Ang ganitong klaseng hayop kasi itinuturing na mapanganib sa mga tao. Kaya kailangan hulihin para mailipat sa mas ligtas na lugar. Isa itong bukarot o Philippine Freshwater Crocodile. May tumawag po sa aming tanggapan sa City Veterinary Services Office para sa rescue ng isang freshwater crocodile sa isang katubigan na isolated naman sa mga residential areas. Nakipag-coordinate po kami sa DNR, yung Metropolitan Office North Enforcement Unit, para sa transfer nito sa DNR PAUB. Ayon sa city veterinarian na si Doc Basil Sison, maaaring dayuhan lamang sa kanilang lugar ang bukarot. Ang crocodile hindi natural sa Valenzuela. Kagaya yung mga lungsod sa NCR, kapag nabaha, kasagsagan ng bagyo, nasisira yung mga kulungan ng mga may alaga ng mga exotic animal o kaya na-abandon. Marami pong nag-turn over sa city ng mga wild animals na nahuhuli o kaya na-rescue. Ang nahuling bukarot may haba na 7 feet at 3 inches at bigat na tinatayang nasa 70 kilos. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pag-aalaga at pagpatay ng Philippine Freshwater Crocodile. Ang mga gantong klase ng buhaya, sa nature, makikita lang siya sa small patches dahil konting-konti na lang siya. Doon sa kagubatan na malapit doon sa katubigan. Kung meron ka nakita dito sa siyudad na merong tubigan at meron napadpad na ganoong klase ng buhaya, ito'y may kadahilanan na maaaring siya'y dating alaga na nakawala. Ang nahuling bukarot sa Valenzuela dinala sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Rescue Center sa Quezon City. Ito po yung freshwater crocodile na nakuha po sa Valenzuela. Freshwater crocodile? Oh my goodness! Buhaya! Mga ka-wonder! Tapang ni tatay hindi siya nagagalit kapag may nagwawalis na ganyan? Hindi naman po. First time mo nakakita na buhaya talaga, pero ang itsura pala niya talagang nakakilabo talaga. Yung mga likod niya parang bato-bato. Kakaiba siya, tapos mabait naman siya. Dahil parang busog siya eh. Paano yung pagmamanage nyo dito sa pagpapakain ng mga ganitong wild? Usually po pagka kada Monday nagpapakain po kami ng fresh meat. Fresh meat? Chicken, pork, and Anong luto? Mga ka-wonder, paalala ko lang po, sila po ay well-trained. Nag-train po talaga sila ng mga animals para talagang masasabing nakakapasok sila sa mga ganitong mga cage. Baka po kasi minsan may mag-try sa mga ibang lugar na hindi po talaga nakapag-train na ganito, madali po kayo sa tuhod. Hindi, joke lang. Ang buwaya, ito naman, isang saltwater crocodile na nirescue daw sa Quezon City. At ang ganitong klase raw na buwaya na nabubuhay sa dagat o tubig alat, mas agresibo at mas lumalaki kumpara sa bukarot. Ang buwaya, team ilog man o team dagat, mahilig maglublob sa tubig. Kuya Lawrence, ano po ito? saltwater crocodile. Kailangan daw na regular na nabababad ang buwaya sa tubig para mapanatiling mamasa-masa
ang balat ng mga ito. Kaya ng powers kong magpaligo ng buwaya. Baka makita ko niyan, ha? Lalo na po pagka, halimbawa summer po ngayon may malamigan. Para hindi sila ma-stroke. Nakita ko yung difference, yung pagkakaiba talaga. Ito mas wild talaga yung salt water kaysa dito sa fresh water. Dahil ito parang behave siya eh. Ang mga buwaya in the city, alaga raw o pet. Pero dumarating din ang pagkakataong sumusuko ang pet owner. Most of them are being bought as pet. So sa una kasi maliliit yan, manageable. Pero once they reach a certain size, nare-realize ng mga owner na medyo may hazard ng kasama. Ang problema pa rin natin is yung kamalayan ng community. Thinking na okay lang mag-alaga ng mga ganito, hayop, na hindi nila nare-realize yung ecosystem services. O ano ba yung epekto nito mga hayop na to sa kagubatan natin. Anumang hayop, mailap man o maamo, mas magiging ligtas kung nasa kanilang natural na tahanan. Bagamat itinuturing na mythical creature lamang o bunga ng imahinasyon ng dragon, laganap ito sa iba't ibang kultura lalo na sa Asia. Pero may ilang hayop din na for real o yung nabubuhay talaga. Ang tila kamag-anak daw o living relative ng dragon. So Rango, galing nga yun sa animated film na Rango, which is yung lizard chameleon. Aminin mo na AD, bet na pet mo si Rango. As you can see dito sa buntot niya, bali na siya. So simula hatchling pa lang siya, ganito na yung buntot niya. Akala ko nga na matatanggal to ng baby pa siya eh. Pero good thing na lang na hindi naman to na-amputate. So yun, ma-visible lang siya. Pero I wonder, anong uri ba ng hayop ang bearded dragon? Ang bearded dragon ay isang reptile, no? Dahil yung mukha niya talaga mukhang dragon at yung kanyang pinakababa na meron tulis-tulis na na-expand niya yan at nag-ibang kulay, nagkukulay itim na mukha siyang beard. Kaya tinawag siya na bearded dragon. Mukha mang madali para sa mga bearded dragon ang makapag-adjust sa ating klima. Ayon sa mga eksperto, Ang mga bearded dragon nakikita yan sa medyo tuyo at tuyong lugar ng Australia at ng New Guinea. So hindi siya doon sa lugar na maulan na environment. Gusto niya mas tuyo. kung galing pang Australia si Rango, paano ito nakarating sa bayan ni Juan? Nakuha ko si Rango. Nagkaroon ako last year lang, 2025. Nakuha ko siya sa friend noong event sa Pet Expo. Pinangalan ko din sa kanya Rango. Kwento ni AD, inaabot na mahigit sa 300 pesos ang nagagastos niya sa pag-aalaga ng ganitong pet kada buwan. Kailangan tutukan din ang pagkain nito. Sobrang takaw nito ni Rango, as in kaya niyang ubusin lahat yung superworms na naan dyan. Ang natural food nila sa wild is mga vegetables at mga insects. So yun, pag nakakita yung bearded dragon ko ng let's say superworms or ipis, talagang kinakain nila kaagad. Pagdating sa kanilang bahay sa Cavite, ang madalas sumalubong kay AD, tila isang flying creature naman. Ang cute at super likot na sugar glider. So nanonood ako na YouTube, nakita ko sugar glider. So yun, sabi ko parang gusto ko mag-alaga noon. So yun, nakita ko noon sa Facebook pero nag-post na nagte-trade sila ng sugar gliders. I wonder bakit tinawag na sugar glider ang hayop na ito. Dahil yung sweet tooth nila, napakahilig nila ng matatamis. And bakit naman glider? Itong glider is para siyang, kung alam mo yung papel na eroplano, nag-glide siya o nagpapadaus-dus doon sa hangin. Ang unang pares na nakuha ni AD kapalit ng isang cellphone, 10 pirasong sugar gliders na. Pero wag daw pakakampante sa tila inosente nitong itsura. Isa sa mga challenges ng pag-aalaga ng sugar glider is yung pagtitame sa kanila. Kasi sugar gliders can be aggressive, lalo na kung di pa sila sanay sa tao. Pag di pa nila kilala yung owner nila, talagang mga atake at mangangagat sila. Pero once naman nakilala nila yung owner nila o yung tao, sobrang lambing ng mga yan.
Yan, ang isang sugar glider, tumatagal sila ng 15 years in captivity pag naalagaan natin ng maigi. Pero pag nasa wild naman, umaabot sila ng up to 20 years or mahigit pa. Pero bago makapag-alaga ng exotic pet tulad ng bearded dragon at sugar glider, may mga regulasyon ang DENR o Department of Environment and Natural Resources na kailangang sundin. Pwede pong alagaan ng mga exotic animals. Basta po, meron tayong sapat na kakayahan tsaka kaalaman po para alagaan sila. At may permit po, syempre. Ito po kasi ginagawa po natin yung pagpa-permit po para matrack po natin yung dami po saka yung kung nasaan po yung mga exotic animals na to. Kasi possible po silang threat sa ating ecosystem po kung sakaling makawala sila. Mula sa tila gumagapang na lagim ng tarantula hanggang sa nakakatusok na hedgehog, nakahahanap daw ng kakaibang inspirasyon si AD sa kanyang mga exotic pet.